So, ito upon trial and error, so lagi na lang nasisira yung yung ferrite core natin. So I have already attempted to rewind twice, and luckily sa pangalawang beses na okay na siya. Pinirapan ako. So yung problema to, primary winding, sunog, shorted ng high frequency transformer. So ginawa ko, rewind talaga lahat. Yan, meron tayong magnet wire dito. Yan, grabe yan mga pinagtanggalan ko, at saka yung unang rewind. Ito yung unang wire, sayang. Pero okay lang, importante ay success. So on natin. Ayan. Okay na siya. Ayos. So monitor natin yung init, malamig, and yung frequency, carrier frequency. So carrier frequency, switching is 47.5 kilohertz. Ayan. So yan yung mga usual. Okay. So para natanggalan ng tinik. So yan, share ko yung winding dito is 30 turns yung primary. So half bridge configuration, 30 turns. So 310 divided by 2, that's around 155. Let me check para sure. So 310 yung primary DC divided by 2, 155 divided by 30 turns. Ayan, 30 turns. So turn per bolt is 5 volts, 5.1 turn per bolt. Ayan. So 5 times 3. Ayan. So mga auxiliary niya 3 turns So 15 volts AC. Meron namang regulator dito. Meron ba? Wala. So direct load. So ayan yung expected natin na voltage sa output. So dalawang auxiliary, meron pa auxiliary towards DIC for continuous supply. Ayos. Twice nag-rewind word. Palpak yung una, pero okay na. Practice makes perfect. Anong practice? Ilang beses ko nang ginawa to. Ayan, hindi nagkasya kasi. Yung core din. Humuot. Hindi, yung core yan Bumasag. Basag yung core. Dalawa yung basag. Ito yung una, nagsasaturate yung upon switching. Okay lang siguro pag clean cut. Pag ganito, naiiba na yung yung flux density ng wire. So ayan, based on my experience. So yung ginawa ko, yung original nito, tsaka yung mga sira dito, may isang sirang core. Yung isa clean cut, ito clean cut. Biyak din to. I don't know, I forgot where part. So either, ito ba to or ito? So isang clean cut na biyak, nilagyan ko ng super glue, tsaka yung isa buo. So yan, okay siya. Pero ito ayaw talaga mag-on. Nagsisense ng high current, tsaka ito. Yan. So yan, fortunately okay na siya. Yung secondary is 16 turns. So 16 turns times 5. So 80. Let me check kung tama. Ito grounded. Ito na yung ground.
Kaya ground sa ano sa gitna. Hopefully tama. Masa ini? Ito nga. Ayan o, tama o. Sa pole, 81.2. So, depende na rin sa ano yan. Sa primary winding. Kapag tumaas yung DC, ganito lang pag-compute. Kapag half bridge, ganito lang. So, di ba 220 yung voltage natin yan, 228 yan. Kaya tumaas kasi 228. Ang computation ko dito is 210 at 310. So, paano kinuha yung 310? Simple lang. Ito yung mariread mo dito. From 220 input, rectified, meron kayong 310 DC. So, 220, ganito. Sundin natin yung primary. 228. 228 times 1.38. 314 divided by 2 kasi half bridge to yan, dalawang transistor. Yung ginamit na driver IC is IR2153, so half bridge. Then meron akong nakuha sa unang sirang transformer na 30 turns, so meron tayong turn per volt na 5.24. So yung secondary is 16 turns. So ayan, 83. Ayan. 29 tumaas eh. Ayan. So at least close lang. So may difference na around mga 2 volts or 1 volt. Diba? So at least okay na. Pasok sa banga. Ayan. So yung initial, yung sa ano, sa baba, ganon din, sira din yung transformer. The rest is okay. Transformer lang. Meron kaming unit ito, sira yung amp. Tinanggalan ko ng transformer yung baba, 4 channels to. So naging okay siya. Ang pagtingin ko dito sa upper channel, ganon din yung ano niya, sira. Yung indication. Tinignan ko kapag baka ano to, baka open. Sa bridge meron capacitor, minsan nag-open to or nag-change value. So hindi naman. So ito yung pinagdudahan ko kasi all of here walang short sa output, walang short sa primary switching MOSFET at saka output MOSFET. And I'm getting a pulse signal. The IC is trying to turn on. So meron tayong ilang kilohertz, then mag-shutdown. So indication niya short circuit. Detect niya. So I was trying to check here yung mga secondary na fast recovery diode, hindi naman. Yung secondary hindi naman din. Yung MOSFET wala naman. Lalo na to. So ito na talaga yung sira. So yung check ko, hindi mo naman ma-check yan pag ano, sira. Yung best way to check is nilagyan ko ng ano, ng load bulb yung primary. Is trying to turn on. So yung ginawa ko is tinanggal ko lahat ng winding. Sinulat ko ito, yung guide. Sorry. Sinulat ko yung turns tsaka yung polarity ng turns, importante yun. And primary muna yung winding ko, yung 30 turns, then salpa ko dito sa board. Ayun, nag-stable 43 kilohertz or around that. Ayan, pasok sa banga. And then yung tinuloy-tuloy ko na, so yung secondary winding, auxiliary, blah 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 blah. Then good. Para hindi ka huwag mo munang diretso wind lahat. Primary muna, tapos auxiliary. My suggestion is yung mga maliliit na auxiliary nasa sandwich, nasa gitna. Para final na yung main na winding mo kasi ang hirap nung gawin eh. Ayan. Okay? So I hope meron kayo natutunan and sharing with this kind of amplifier. Ito, very common to. Kahit anong brand, meron ganitong board eh. So, ayan. So, pwede kayong gumawa by yourself.
Yung auxiliary 3 turns, ulitin ko. 3 turns, so around 15 volts. Yung secondary auxiliary, dalawa yan. Positive and negative 15 volts. Yung isang auxiliary para sa IR, 3 turns din, 12 volts or 15 volts. Meron naman zener to, so it's okay. Meron din internal zener, so it's okay. Yung isa pang auxiliary is para dito sa sa relay. Para sa relay. So yan. Yung output niya 80 volts. VRMS DC, 80 VDC plus minus. Okay? So mahaba ng video, and yung winding part, kung gusto nyong makuha, i-upload ko na lang, di ba? Bye.